Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po at purihin natin ang ating Panginoon dahil tayo muli kanyang pinagsama-sama upang papurihan siya at pasalamatan. At ihanda po natin ating mga sarili ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakinig na kanyang salita. Sa Diyos at po yung kalawalatihan, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and offering prayer. At buksan po natin ating mga Biblia sa awit 30 or Psalms 30. Ito pa siya sa I will extol you, O Lord, for you have drawn me up, and have not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. As for me, I said in my prosperity, I shall never be moved. By your favor, O Lord, you made my mountain stand strong. You hid your face, I was dismayed. To you, O Lord, I cry, and to the Lord I plead for mercy. What profit is there in my death if I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it tell of your faithfulness? Hear, O Lord, and be merciful to me. O Lord, be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Tayo na lang. O muli, aming Diyos, ang masalamat. Pinataas ka namin. Pinapasalamatan pa. Papasalamatan ka namin dahil sa iyong biyaya, sa iyong awa at sa iyong pag-ibig sa amin. Pagkakat may mga problema dumarating, Panginoon, ay patuloy kayo nandiyan. Tapat at hanggang malali sa amin at tumulog sa amin sa oras na ang pangangailangan. Ang amang mabilis malapitan. Dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, na tanging ikaw lang ang aming pupunihin at sasambahin. Kasi yung mga problemang pumapag-abot sa aming mga isipan sa oras na ito. Pag dito makaabala, Panginoon, sa amin sa pagsamba sa inyo. Sapagkat ito ang aming kagalakan, Panginoon. Purihin ka at pasalamatan ka dahil sa inyong ginawa sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na kayo siya patuloy na mag-ingat sa amin, Panginoon, at dalangin namin na sa aming mapapahingan sa oras nito, sa araw nito, sa inyong salita na amin, na maipapakahayag, Panginoon. Nawa magpalakasan ito sa amin, Panginoon. Upang hanggang sa inyong maling pagpabalik, Panginoon, ito ay handa, masayang makasama ka sa habang buhay. Sa buhay na walang hanggan. Sa inyong kaharian, Panginoon. Muli, Panginoon, tataas ka namin at mapasalamatan sa iyong kapulikan at kalawalhatian. Kung aming dalangin, isipagam sa pangalan ni Jesus, aming Diyos ka na pagligtas. Amen. So, ngayon po tayo ay dadako na po tayo sa ating community singing sa pangulat ng ating praise and worship team. Hingayan ko po ang lahat upang umawit ng papulot pagsamba sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Morning. Psalm 30, verses 1 to 5 says, I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol.
You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. Ito ay awitin ng kagandahang loob ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Makikita natin na pinupuri ni Haring David ang Panginoon dahil hindi siya hinayaan ng Diyos na mapahamak. Nang maginhawa ang kanyang buhay, nagtiwala siya sa kanyang sarili at sinabi, kahit na kailan hindi ako matatalo. Bilang disiplina sa kanya, nagpadala ang Diyos ng karamdaman at mga kaaway. Natutong sumaklolya si Haring David sa Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon at niligtas ang kanyang buhay. Bilang tugon sa awa ng Diyos, hinikayat ni Haring David na ang lahat ay magpuri sa Diyos at siya'y pasalamatan. Tulad ng pagliligtas kay Haring David mula sa isang malubhang karamdaman at kanyang mga kaaway, ipinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob nang ipadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang pagilingin tayo sa isang malubhang sakit na ating kapapahamak. Dahil si Kristo ang umako ng bawat hampas para sa ating mga kasalanan, ang bintang ng lahat ng ating mga kasalanan ay ibinilang sa Kanya at tayo ay napawalang sala at ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Ang ating kalumbayan ay napalitan ng malaking kagalakan. Kaya mga kapatid, halina tumawi at magbigay ng mataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos na mabagin at tagapagligtas. Let's sing all praise to Him. Palakpakan pa natin ang ating Good morning po. Ngayon naman ay dadako po tayo sa ating pananalangin. May mga tanggap na po tayong mga prayer requests and thanksgiving din sa ating group chat. At gusto ko pong malaman kung may mga dadagdag pa ba po sa ating list. Mayroong additional po ba? Kung wala, sige po. Ipikit po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for granting us another day, another privilege, so that we can stand in your presence and sing praises, beautiful songs, your name. We thank you, Panginoon, that you have sustained us this past week. And
have gathered us together as one family, as one body in Christ, so that we can worship you and bless you today. Salamat Panginoon for good health. Thank you as well that for the blessings of work, that through this we can look forward to this day that you have made so that we can worship you and minister to one another. Dear Lord, we thank you as well for the ministry that you have placed in our hands. Salamat Panginoon that through this we are able to proclaim the gospel of Jesus Christ. Through this, dear Lord, we are able to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That through this you have missioned us to teach men to obey all the things that you have commanded us to do, while holding on, Panginoon, to the promise that you would be with us until the end of the age. And so we thank you, Panginoon, that we are able to minister and serve one another, Panginoon. That in spite of, Panginoon, the hardships that we face, you continue, Panginoon, to bless your people, grant us courage, so that we can boldly speak about what Christ has done for us on the cross. And so grant, dear Lord, that we would continue in this until you return. Dear Lord, we also come to you remembering our country, the Philippines, syempre, our leaders, government. Pray that you would grant them wisdom, that they will be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. We pray against corruption and abuse of authority. And ask, Panginoon, that their programs, especially implement yung planning, the execution nito ay maayos so that many, Panginoon, would benefit. We pray that, dear Lord, may you also grant that the principles of your word would be taught in the halls of government, even as our brothers and sisters, our Christian brothers and sisters would continue, Panginoon, in the teaching and studying of your word. And so we pray that your word, Panginoon, would be heard in government. At the same time, it would be seen in how they conduct, Panginoon, yung mga transactions nila. Dear Lord, we pray that while sa mga decisions ng mga leaders namin, we may not always agree, nevertheless, we find our comfort. And we find, Panginoon, our contentment as well in the fact that you are on your throne, that you rule over all things. And because of that, dear Lord, we can sleep soundly at night. We can continue, Panginoon, with our lives, confident that there is one who sits above all powers and rulers, and that is you. And so we thank you, Panginoon, for this assurance. We thank you, dear Lord, that because you rule over all, because you are the Lord of history, no matter what happens, Panginoon, we know that you would keep us until the end. Dear Lord, we also come to you today with humble hearts. We seek the blessings of salvation even as we confess our sins to you. And so we are thankful for what Christ has done for us on the cross, earning for us the forgiveness of our sins and restoration.
that because of Him, dear Lord, we have been justified by faith. And so today, dear Lord, we also pray for those of us who are sick, who could not be here. So we ask, Panginoon, that you would extend your healing hands upon them so that they would be well. So we pray, dear Lord, for Riley, that since yesterday, nilalagnat, we pray that you would use yung medicines that he's taking, rest, care of his parents, so that he would be well. For those of us, Panginoon, na patuloy na may mga allergies, the cough and cold, we pray, Panginoon, that may take away what needs to be taken away. We pray na mag-respond rin po kami sa mga medicines that we're taking so that we would get well. Dear Lord, we also pray for Erling's dad na nakaschedule na for laser iridotomy this coming week dahil sa kanyang closed angle glaucoma. We pray, dear Lord, na maging favorable at maging maayos yung results ng kanyang procedure this coming week. We ask, dear Lord, that you would guide yung hands ng mga doctors at saka ng mga clinical staff. We pray that may you also provide for them para sa procedure na ito. Dahil nga, although hindi covered yung HMO na clinic, may provide yung means para sa kanilang family na maging maayos, Panginoon, itong procedure. We also pray, Panginoon, that may you prepare him as he confirms, Panginoon, itong appointment na ito this coming week at ganun din sa kanyang family. May you use also this procedure, Panginoon. We pray that may you show Erling's family your glory and your majesty so that they too will come to know you. Bless you. We also pray, dear Lord, for Ate Melinda, sa pananakit ng kanyang likod at saka mataas na BP. We pray and ask that you would also grant na mag-respond yung body niya sa mga medicines that she's taking at saka sa rest. We ask, dear Lord, that may you also grant na magtuloy-tuloy yung kanyang work also for the rest of us. We thank you, Panginoon, for granting us the blessings of work, and that through this we are able to enjoy the work of our hands at ganun din and that we are able to bring food on our tables. Through this, dear Lord, we pray that may we also be able to worship you sa aming pang-araw-araw na buhay, and may you be glorified, Panginoon, through the work of our hands as well. We also pray, Panginoon, for mga remaining activities for the year. We are preparing, Panginoon, for our Christmas Thanksgiving at ganun din sa Children's Ministry, sa kanilang activities sa December 29. We pray for those of us na included sa planning at saka sa execution. We ask, dear Lord, that may you continue to provide as well so that we are able to minister not only to one another but also to the community you have placed us in. In the end, dear Lord, our goal is to be able to proclaim that Christ came down, He lived and was crucified, and died and was buried and rose again on the third day and ascended. Panginoon, we pray that we will be able to faithfully proclaim, Panginoon, the good news to the people, Panginoon, you bring to us. And in the end, as we minister to them, we pray that your glory would shine, Panginoon, in their lives, and that they would come to know you and bless your name. And so we thank you, dear Lord, that through this ministry we can speak about these things. We ask that, Panginoon, as we worship you now, in the study of your word, we pray that you would open our eyes, that we would behold your beauty. May you open our ears so that we would hear your call. And as your sheep, dear Lord, we would respond in kind. In so doing, we pray, dear Lord, that
may grant us understanding, may grant us wisdom. In the end, dear Lord, as you speak to us, as you speak to our minds and hearts, we pray that you will change us and we will be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa John, sa aklat ni John, John 3:16, sa panguna na lang. Sa Mark 10:32, verse 45, sa panguna po yung ating kapatid na si A.J. Alparo. Kumain po tayo lahat bilang pagkalang sa salita ng Diyos. Mark 10, verses 32 to 45. Ito po ang sinasabi. And they were on the road, going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. And they were amazed, and those who followed were afraid. Taking the 12 again, he began to tell them what was to happen to him, saying, See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him over to the Gentiles. They will mock him, and spit on him, and flog him, and kill him, and after 3 days he will rise. And James and John, the sons of Zebedee, came up to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And he said to them, What do you want me to do for you? And they said to him, Grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized? And they said to him, We are able. And Jesus said to them, The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared. And when the 10 heard it, they began to be indignant at James and John. And Jesus called them to him and said to them, You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for men. Ito po ang salita ng Diyos. Patuloy ako. Hindi ang salita po ng Diyos ay katotohanan. At ito'y kanyang kinasiya. Nagtuturo po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. At kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon din po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16-17. Ngayon po ay iharap sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Benser, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Mark 10, verse 32 to 45. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang pagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning. Bahan ako doon. Baka iba yung maging sermon ko. Okay. So, nasa Mark 10:32 to 45 po tayo. At nasa series pa rin ng reasons Jesus came down, or reasons Jesus came into the world. Hayaan niyo pong basahin ko muli ang ating passage. This time naman po sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman.
So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Mark chapter 10, verses 32 to 45. Mark 10, 32 to 45. At ganito po ang sinasabi. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus, nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang ibang mga taong sumusunod sa kanila. Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya ay kanilang hakamakin, tuduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit, pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa iyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang kung ibabautismo sa akin? Verse 39, Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman na ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismo na tatanggapin ko. Ngunit, hindi ako ang magpapasya sino mauupo sa aking kanan at sino ang sa kaliwa. Ang mga karangalan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutupos ng marami. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. These past weeks, pinag-aaralan po natin ang reasons Jesus came into the world at napansin po natin na may tema ito ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Bagamat nalalapit na po ang araw ng Pasko. At sinabi nga po natin, hindi po natin maiintindihan kung bakit kailangang pumarito ang dakilang anak at maging tao kung hindi natin pag-aaralan ang kanyang kamatayan. And so the cross cannot be separated, yung cross cannot be separated from the manger because there is a straight line connecting the two in God's plan of salvation. Kaya mahalagang mahalaga na pinag-aaralan natin ang kanyang kamatayan, especially now in light of Christmas or yung Advent season. Na simulan natin ang series nung first week of December. We've learned that doon sa reason number 18, Jesus came into the world to die sa John 12:24 to 27. And then in reason number 19, last week, napag-aralan natin that Jesus came into the world to seek and save the lost mula sa Luke 19:5 to 10. Sa umagang ito, sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi niya po sa kanyang salita. Nawa ipahayag na siya ang nagpapalakas sa atin at nagbibigay aliw sa tuwing tayo'y nahihirapan sa pagsunod sa kanya. Panalangin ko rin na mag-minister ang salita ng Diyos sa atin na naglilingkod sa ating mga pamilya, na nagmi-minister sa church through the different ministries at sa mga tinatawag na sa mga mas malaki pang responsibilidad para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos
sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As in previous Sundays, ganito pa rin ang question natin sa ating passage. What is the reason Jesus came into the world? What is the reason Jesus came into the world? And in the past 2 weeks, tinalakay po natin ang mga huling araw at ng buhay ng ating Panginoon at yung kanyang ministry. Dito sa Mark 10 naman, uurong pa tayo ng kaunti. Verses 32 to 45 na binasa sa atin kanina ay nakasandwich sa dalawang kilalang accounts bago mag-stop over ang Panginoon sa Jericho. So, maaalala natin sa ating pag-aaral, from Galilee, pababa ang Panginoon. Pag tinignan natin yung map, Galilee is on the north, and Jerusalem, yung capital nila, nasa south. So, from Galilee, pababa sila, papunta sa capital, sa Jerusalem. Although yung daan doon ay paakyat, kaya nga mapapansin natin, doon sa binasa natin kanina, sinasabi, they were on the road going up to Jerusalem because Jerusalem sits on a mountain. Ngayon, pababa sila papuntang capital at bago sila, itong account natin, nangyari ito bago po sila mag-stop over sa Jericho, Roman Jericho. So, sabi ko nga, nakasandwich ito sa dalawang accounts. First, yung unang account, kakatapos lang mag-usap ng Panginoon at ng rich young ruler. Kakatapos lang nila. And then, nangyari ito. Itong account ni James and John, the sons of thunder, or the sons of Zebedee. And pagkatapos nun, yung isa pang nagsasandwich doon sa account na 32 to 45, ay itong account naman ni blind Bartimaeus. Yung bulag na namamalimos doon sa maalikabok na daan ng Judean wilderness bago sila makapasok sa city of Jericho. So, doon yun makikita sa verses 46 to 52 ng Mark chapter 10. So, nakasandwich siya ngayon. Which leads us now dito sa verses 32 to 34 ng ating passage. Ganito po ang sinasabi. They were on the road going up to Jerusalem. And Jesus was walking on ahead of them, and they were amazed. And those who followed were fearful. And again, he took the 12 aside and began to tell them what was going to happen to him, saying, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles. They will mock him and spit on him and scourge him and kill him, and 3 days later he will rise again. Tingnan muna natin yung background ng ating passage na ating pinag-aaralan at saka yung lalim ng mararanasan ng Panginoon sa kamay ng mga Hudyo. So nanggaling si Jesus at ang 12 sa Caesarea Philippi, which is Gentile territory po. So ang Caesarea Philippi po ay pamunuan ni Philip the Tetrarch. Si Philip the Tetrarch po ay mula sa pamilyang Herod. So, pag narinig natin ang Caesarea Philippi, ang Roman Jericho, ito po ay mula sa... Sige, pasok po. Pasok lang. So, sa mga bagong dating, kung may mga Bibles kayo, pwede nyo buksan ang mga Bibles nyo sa Mark chapter 10, verses 32 to 45. Mark chapter 10, verses 32 to 45. At nandito po tayo sa verses 32 to 34. At si Jesus at ang 12 ay nasa daan patungong Jerusalem. And during this time, it is the feast, papalapit na po ang feast of the Passover. And these past few weeks, ito yung pinag-aaralan natin. Katulad ng nasabi ko nga po, hindi lang sila 12 plus si Jesus ang naglalakad dito dahil marami silang mga kasama papuntang Jerusalem. So, marami silang umuuwi doon sa kanilang bayan dahil nga doon sa Feast of the Passover. At habang naglalakad sila, it was noticeable, sabi ni Mark, ito yung napansin niya habang naglalakad sila. Jesus was walking on ahead of them. Nag-iisa siyang maglakad sa unahan. And it would seem na according to scholars, this would be a leadership stance.
nauuna siya at nandito sa likod yung 12. And so bilang kanilang teacher or rabbi, he was walking ahead or he was leading the way papunta sa Jerusalem. At kapansin-pansin din, hindi lamang yung kanyang stance, kundi ano yung naging reaction ng mga kanyang mga alagad. Ang sabi ni Mark, ito yung napansin niya. Dalawa ang naging uri ng tugon ng mga tagasunod sa kanyang pag-lead sa kanila papuntang Jerusalem. There were those who were amazed and there were those who were fearful. Amazed probably because, or probably referring doon sa 12 apostles, nagtataka sila or namamangha dahil desidido siyang marating ang Jerusalem. And kaya sila namamangha, it's because third time na niya itong binanggit at tungkol sa kanyang kamatayan. And it would seem na kung alam ng Panginoon na mamamatay siya at nalalapit na ang kanyang kamatayan, so bakit ka pa, it's common sense. Your common sense would tell you, bakit ka pa tutuloy? Kung alam mo pa lang, dyan ka mamamatay sa Jerusalem, bakit mo pa itutuloy yan? Common sense yun. Parang sinabi rin na, alam mo pala mamamatay ka mamayang gabi, bakit ka pa lalabas ng bahay kung alam mo mamamatay ka sa daan? Ganon din yun. So dito, amazed sila na itutuloy pa rin niya. And there were those who also were fearful, probably for their lives. Ito yung the rest of the disciples. And by this time, sabi ko nga, ito na yung third time na sinabi ng Panginoon yung tungkol sa kanyang kamatayan. And syempre, kapag maraming kaaway ang Panginoon noong time na ito, and so natatakot sila para sa kanilang buhay dahil syempre baka madamay sila. Sumusunod sila sa isang tinuturing na rebelde. Maraming mapanghas na sinabi ang Panginoon at maraming naiinis din sa kanya, syempre sa mga authorities ng Israel. And so, parang ang nangyayari ngayon dahil si Jesus ay papunta at diretso siya, o wala siyang balak na lumihis sa kanyang mission doon para pumasok doon sa kuta ng kaaway, merong mga nag-aalangan, merong mga natatakot. Baka madamay sila, o pati sila ay ikulong, pati sila ay takipin. Tuloy natin sa verses 33 and 34. Sabi dyan ni Mark, behold, we are yung account ni Jesus Christ, behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man, sabi ng Panginoong Jesus dito, will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and will hand him over to the Gentiles. They will mock him and spit on him and scourge him and kill him, and 3 days later, he will rise again. So dito, observe natin yung detalye. Hindi na tayo pupunta doon sa previous na accounts na kinuwento ng Panginoon yung kanyang kamatayan. Pero itong pangatlong beses na binigay niya or piniredict niya ang kanyang kamatayan, mas madetalye. Pinakamadetалye ito actually. Note natin yung detalye na binigay niya. Ibibigay daw siya sa high priest. Sino yung high priest noong time na ito? Ito yung yung father-in-law, si Annas at saka si Caiaphas. At saka mga eskriba raw, ibibigay siya doon. And they will mock him. They will spit on him. They will scourge him. Hahampasin siya. Pero hindi ito magiging sapat. Pag scourging, alam natin, ito yung, nakita naman na natin yung mga iba't ibang interpretations ng scourging ng panahon nila. Yung iba't ibang klase ng mga ginagamit nila. At alam natin na hindi ito ordinaryo na latigo sa panahon natin. Yung dulo nun, ilang sanga yun. Tapos sa dulo nun may mga buto at saka may mga metal hooks pa para kapag kumapit sa balat at bigla mong hinila yung latigo, sasama pati yung balat. So, dudugo yun. So they will scourge him, yun yung tinatawag na scourging. Hahampasin siya pero hindi ito magiging sapat. And they will kill him. Pero doon ba magtatapos ang panukala ng Diyos? Hindi. Sabi ng Panginoong Jesus, and 3 days later, He will rise again. So alam ni Jesus na
bago siya mabuhay na maguli, kailangan siyang mamatay. Alam ni Jesus na panganib ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem. At tuloy lang siya sa paglakad niya. At meron daw ilang namangha na parang kasing okay lang daw sa kanya na mamatay. At may ibang natatakot, nag-aalangan, susunod pa ba ako? Nandun ang mga sundalo, mga saserdote at mga kaaway ng Panginoon. So, question mark sa iba. Tuloy po natin yung kwento sa verses 35 to 40. Sabi dyan sa verse 35, James and John, the two sons of Zebedee, came up to Jesus saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Etong dalawang anak ni Zebedee, lumapit daw kay Jesus at humiling. Ano yung hiniling nila? Gusto daw nila na maupo kay Jesus. Kapag naupo siya sa kanyang luklukan, sa kaharian, gusto daw nila nandun siya, silang dalawa, si James and John, sa kanyang kaliwa at yung isa nasa kanan. Sa Matthew 20:20, kinukwento naman ni Matthew itong account na ito from another perspective. Sinasabi ni Matthew na ang kumausap kay Jesus ay yung nanay nila. Hindi ibig sabihin na nagkokontrahan yan. Ang ibig lang sabihin ganito yung nangyari dyan. Malamang ang may idea na kausapin si Jesus at humiling, ang may idea nito ay dalawang binata. Si James and John. At kinausap nila yung nanay nila. Di ba? Ganun naman tayo eh. Pag medyo bata-bata pa at walang masyadong alam kung paano makitungo sa mga matatanda, idadaan sa kanilang magulang. Nay, pwede mo naman kausap. Medyo ambitious kasi. Ambisyoso itong dalawang to. So, although alam nila na ang usually nasa harapan ng grupo at yung mga tumatayong mga leader ng grupo. Alam naman natin yan eh. Si Peter, si Andrew, iba sila yung mga nandyan eh. Yung mga madalas na binabanggit. Etong si James and John na anak ni Zebedee, medyo lang to eh. Nandun sa hulihan. So ngayon, kinausap nila si nanay. Nay, baka pwede mo namang kausapin ng Panginoon. Gusto namin na pag umupo ang Panginoon sa kanyang luklukan, uupo rin kami. Si James doon sa kaliwa, si John doon sa kanan. Tigil-tigil sa kaming upuan. Hindi ito ni-record ni Mark na kinausap ng nanay si Jesus. Bakit? Isa lang. Basic lang ang punto ni Marcos dito. Kaya sinabi niya na si James and John sapagkat gusto niya i-hold accountable etong si James and John. Kayo ang may pakana nito, hindi yung nanay niyo. Ganun lang yon. Yung style of writing, hino-hold niya accountable ngayon etong sons of Zebedee. Kayo yung dapat sisihin dito kung meron man. Kayo ang accountable dito sa idea na ito. So ngayon, ano sagot ng Panginoong Jesus sa kanila? What do you want me to do for you? Amazing. Hindi nagalit po ang Panginoon. Hindi niya pinalayas yung dalawa, pagkaman ambitious itong request nila. Hindi niya sila pinalayas. And He was very patient with them. And He let them express their desire. Ano kaya yung kanilang, ano yung kanilang naging hiling? Confidently, sinabi nila, grant that we may sit one on your right and one on your left in your glory. Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Noong panahon nila, naiintindihan nila kasi na sa luklukan ng hari, ang pinaka-prestigious na posisyon ay yung doon sa harapan at sa tabi ng hari. Oo nga naman, di ba? Isa sa kaliwa at isa doon sa kanan. Alam natin na usually, ang nakaupo sa tabi ng hari ay yung kanyang, kung may asawa siya, yung kanyang asawa, yung reyna.
At siguro doon sa kabilang side, yung kanyang mga anak. Diba? Noong panahon nila, yun yung mga prestigious na mga positions pagdating sa bulwagan ng hari. And these symbolized authority, prestige, and greatness. Itong bagay na ito, it is important na ituro ito ni Marcos pagkatapos kausapin ang rich young ruler, sapagkat ang pinag-uusapan pa rin dito ay yung konsepto ng authority at yung konsepto ng glory, karangalan, o kalwalhatian. Ano ba ang tamang konsepto ng karangalan sa kaharian? Pagkatapos kausapin ng Panginoon kasi ang rich young ruler, ganito ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi nga, hinamon niya yung rich young ruler. Sabi ng rich young ruler, lumapit sa Panginoon, di ba? Sabi niya, what must I do to enter the kingdom of heaven? Anong dapat kong gawin? So, sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo ba kung ano yung mga kautusan? Sabi ng rich young ruler, alam ko yun, nasusunod ko yun. Okay, since nakakasunod ka sa kautusan, although alam naman natin, meron ba talagang nakakasunod sa kautusan? Wala. Hindi ka pwedeng malaki sa harapan ng Diyos. Pero, hinayaan lang ng Panginoon. Oo, sabi niya, nakakasunod ako. O sige, sabi ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Nalumbay ang rich young ruler, hindi siya nakasunod. Dahil ang kwento ng mga writers, ng mga gospel writers, dahil ang dami niya ari-arian at tinatangkilik. So, umalis siya. Umalis siya sa harapan ng Panginoon, tumalikod siya ng malungkot. Pagkatapos ng kinuwento ng Panginoon, humarap ang Panginoon sa kanyang mga alagad at sinabi niya, truly I say to you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or farms, for my sake and for the gospel's sake, but that he will receive 100 times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first. Ibig sabihin, anong punto dito ni James and John? Bakit kailangan may konteksto nito? Kasi nga, mayroong pangako ang Panginoon sa kanila. May pangako ang Panginoon na karangalan para sa mga sumusunod sa Kanya na iniwan ang kanilang mga bahay o ari-arian. Merong pangako para doon sa mga iniwan ang kanilang mga brothers and sisters, mothers and fathers, children or farms for my sake and for the gospel's sake. At dahil iniwan nila ang lahat para kay Jesus, tama naman, di ba, that because they left everything for their master, maaari nilang makamit ang karangalan sa tabi ni Jesus. Pagpasok sa kalwalhatian, ambitious ba yun? Meron bang magtataas ng kamay? Hindi po ambitious. Tama ba? The first will be last and the last will be first. At yun lang, ganun lang kasimple yung application ni James and John. Iniwan namin ang lahat para sa iyo. So, okay lang ba that we will be first pagdating sa kaharian? Anong naging sagot ng Panginoon sa kanila? Verse 38. But Jesus said to them, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized? So dito, binanggit ng Panginoong Jesus ang dalawang bagay. May dalawang elemento tayo makikita dito. Hindi ito Lord's Supper. May dalawang elemento tayo makita, yung saro, yung kopa sa ibang Tagalog versions, at saka yung bautismo. Ang saro, ang tinutukoy ng Panginoon dito ay hindi yung saro ng pagsasama. Hindi ito yung cup of fellowship with the Lord. Ang tinutukoy na saro dito or cup ay yung cup of judgment
saro ng kapuotan at kahatulan ng Diyos na makikita po sa Isaiah 51:17 to 53 at saka Jeremiah 25:15 to 17. At alam po ni Jesus na siya po ang kakatulan ng Diyos para sa atin. At iinom siya doon sa kahatulan na yun. Bagamat wala siyang kasalanan, wala siyang ginawang masama, wala siyang sinabing masama, wala rin siyang inisip na masama, at walang kasalanan sa kanya, pero alam niya na siya ang iinom doon sa sarong yun. Pangalawa, yung bautismo. Hindi po ito yung bautismo rin ni John the Baptist. Ang tinutukoy po ditong bautismo ay paglubog sa kapighatian at kamatayan. So, ang tinatanong dito ng Panginoon ay, lulublog ka ba sa kamatayan ko? Kung ano ang aking pagdadaanan, lulublog ka ba? Magtitiis ka ba? So, anong sinasabi dito ng Panginoong Jesus? Bahagi ng kanyang karangalan po ang maranasan ng sakit at hapdi ng hatol ng Diyos sa kanyang kapighatian at kamatayan. Bahagi po ng karangalan niya yun. His suffering and death is part of His glory. And so, hindi ka, paano ka, in relation doon sa tanong ngayon ni James and John, tinatanong ng Panginoon, dahil part ng aking kaluwalhatian ang aking kamatayan at kapighatian, makakaya niyo bang uminom sa aking saro at magpabautismo sa aking kamatayan? Anong sagot nila? Verse 39. Sagot nila with all confidence. Sagot nila, kaya namin, we are able. At anong sagot ng Panginoon sa kanila? Jesus said to them, the cup that I drink, you shall drink, and you shall be baptized with the baptism with which I am baptized. So, kinonfirm ng Panginoon na magiging kaisa nga sila sa kanyang kapighatian at kamatayan. Ngunit may dinagdag po siya sa verse 40. Hindi nagtapos doon yung usapan nila. Sinabi niya sa verse 40, but, ibig sabihin may contrast. Whenever may ganitong klaseng conjunctive na babasa tayo, ibig sabihin may pagkakaiba. May twist ito. May angulo. Sabi ng Panginoon, but to sit on my right hand or on my left, this is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared. Sabi ng Panginoon, you do not know what you're asking. At ngayon, sinasabi niya, dito, to sit on my right or on my left is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared. Natatandaan po natin sa nang ipapanginoon sa krus, meron nga nakaupo sa kanyang kaliwat kanan. Sino yung nasa kaliwa? Sino? Magnanakaw ay yung nasa kanan. Magnanakaw din. According to tradition, may mga pangalan silang binigay, di ba? Si... Sino? Hindi. Si Barabas, hindi si Estas at saka si... Sino yung isa? Si Dimas? Okay. So, hindi kasama si Barabas doon. Si Barabas yung pinalaya. Bigla yung sabi, ay, si Barabas. Napako pala si Barabas. Okay. Mali pa. Okay. Okay, so, doon sa krus, mayroong nakaupo nga. Yun yung sa plano ng Diyos. Sila yung tinutukoy dito ng Panginoong Jesus na nakalaan. Sila yung dapat nakapako sa kanyang kaliwa at kanan. Yung mga tulisan. Bakit? Sapagkat gustong ipakita ng Ama sa buong mundo na si Jesus ay, bagamat hindi nagkasala, hinatulan siya na parang isang kriminal. Bagamat wala siyang kasalanan, hinatulan siya talaga. Hinanda ito ng Ama para sa kanyang anak. At bagamat makikilala ngayon
makikilala ngayon itong dalawang tulisan sa kanyang kapighatian at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanilang buhay, hindi tinalaga ng Ama na mamatay ngayon itong mga apostol sa ganong paraan. Hindi ganon. So, kinokorek ngayon ng Panginoon si James and John dito. Punta tayo sa verses 41 to 45. Sa verse 41, maririnig naman natin ngayon yung isa pang response ng yung prayer request ng mga apostol. Ano yung naging response nila dito sa prayer request ni James and John? Hearing this, sa verse 41, the 10 began to feel indignant with James and John. Yung salitang indignant dyan, sa original language, pag binasa natin, ang katumbas niyan yung galit na galit sila, napupuot sila, ganon. Napupuot sila doon sa kanilang mga kasama. Sabi ko nga kanina, 3 beses nang binabanggit ng Panginoon itong kanyang kamatayan. Yung unang beses na sinabi ng Panginoon ang kanyang kamatayan, sa Mark 8 verse 32, ang nangyari sa kanya, hinila siya ni Pedro at gusto pa siyang i-correct ni Peter noong time na yon. Tapos yung pangalawang beses, sa Mark 9:32, hindi nila naintindihan at natakot silang magtanong. Yun yung description ni Mark sa kanilang response. Dito sa Mark 10:33, sa pangatlong beses, mukhang ang nangyari, no reaction sila nung sinabi ng Panginoon ang kanyang kamatayan. Pero si James and John, nang humiling, nagkainggitan pa sila. Bakit sila nagalit? Sa tingin nyo? Bakit sila nag-away-away? Sabi dyan, they were indignant with James and John. So malamang pinagsabihan nila. Nag-away-away sila. Bakit sa tingin nyo? Nag-away-away. Selos. Di ba? Meron tayong kasabihan. Magnanakaw, galit sa kapwa. Magnanakaw. Malamang. Selos, nainggit. So, ganoon din. Ambitious din sila. Although sila, hindi nila sinasabi sa Panginoon, pero ang may lakas lang ng loob na magsalita, etong si James and John. Kasi nga, ang description sa kanila, mga sons of Zebedee sila, sons of thunder. Maano sila, may temper sila, at malamang, wala silang takot na magsalita. Ngayon, itong the remaining 10 apostles, wala silang lakas ng loob magsalita sa Panginoon. Ang ginawa nila, binuhos nila yung galit nila doon sa kasamahan nila dahil nagsalita. Iisa lang naman ang kalooban nyo eh. Pare-pareho lang kayong pare-pareho nyo lang gustong maparangalan sa kaharian. Hindi nyo lang vinoice out yung prayer request nyo. So paano sila ngayon? Kinorek ng Panginoong Jesus. Punta tayo sa verses 42 to 44. Calling them to himself, Jesus said to them, "You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it is not this way among you. But whoever wishes to become great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be slave of all." Noong unang panahon, familiar po sila sa mga paraan ng pamumuno ng mga Gentile kings. Pag sabing Gentile, ibig sabihin nito, mga hindi Israelita. At nung time na yon, ang mga hari ng mga karating bansa, ang tingin nila sa kanilang sarili ay mga Diyos. Mababasa natin yun. Pag tinignan natin yung mga historical accounts ng mga pharaohs of Egypt, si Pharaoh, ang tingin niya sa kanyang sarili ay Diyos. Pag tinignan natin ang mga Roman emperors, si Caesar, kaya nga may kasabihan na Kaiser Curios sa original language, na ang ibig sabihin Caesar is Lord. At kinontra ito na historically ng mga Christians. Hindi kami yuyukot kay Caesar. Hindi pwedeng maaring Kaiser Curios. Para sa kanila, Jesus is Lord.
Hindi pwedeng si Caesar. Kaya nga meron tayong ganon. So, si Caesar, ganon din ang tingin niya sa sarili nila. At dahil ang tingin nila sa sarili nila na sila ay mga Diyos, malupit po sila sa kanilang mga pamumuno. At wala silang pagtingin sa kanilang kapwa. Kasi nga, mataas sila at tingin nila, mabababa lang kayo. Diyos kami. Mga mabababang nilalang. Yun yung pinatutukuyan dito ni Jesus. You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it is not this way among you. Sabi niya, it is not this way among you. Bakit? Kasi mamamayan kayo ng kaharian. Ang kaharian ko, sinasabi ni Jesus, ang kaharian ko ay hindi tulad ng paghahari ng mga hentil sa mundong ito. Ang tingin ng mga namumuno sa kanilang mga sarili ay mas dakila sa iba. Pumapanginoon sila sa lahat. Ngunit sa aking kaharian, ang pamumuno ang pinakamababang posisyon sa iglesia. Ang pamumuno ang pinakamababang posisyon sa aking kaharian. Ito yung sinasabi nilang the great paradox in the kingdom. If you want to be first in the kingdom, then you need to be the last. You need to be the servant of all. Ang pamumuno ang pinakamababang posisyon sa iglesia o sa kaharian, siya ang alipin ng buong katawan. Ayon sa Panginoon, bakit daw ganito ang pamumuno sa kanyang kaharian? Bakit ganito siya mamuno? Verse 45, and this is the message of the gospel. This is the good news. Ito yung yung kabuuan, dito yung theology kung saan nakakapit ang buong passage. Verse 45, sabi niya, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. So bakit daw ganito ang pamumuno sa kanyang kaharian? Sapagkat maging ang hari ng kaharian ay nagpakababa at naglingkod. Bumaba siya mula sa kaitaas-taasan at binigay ang kanyang buhay para sa atin. At ganito ang model of leadership sa kaharian ng Diyos. Pagpapakababa at paglilingkod sa iba. Uulitin ko, ganito ang model of leadership ng hari sa kanyang kaharian. Ang pagpapakababa at paglilingkod sa kapwa. But it doesn't end there. Hindi lang yun ang sinabi ni Jesus. Meron pa siyang sinabi pagkatapos ng did not come to be served, but to serve. May sinabi siya, and to give His life a ransom for many. So by coming down and dying on the cross, binigay po ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos para magkaroon tayo ng buhay. Kapag pinag-uusapan po kasi ang katubusan, karaniwan ang tumatatak sa ating isipan o malamang ang ating natatandaan pag katubusan ang pinag-uusapan ay ang kanyang kamatayan. But Jesus tells us here na maging ang kanyang buhay ay pagpapala sa atin. May pakinabang ang kanyang buhay para sa atin. Hindi lamang ang kamatayan. Kadalasan sinasabi natin sa ating mga pananaw, we thank you that your Son has died for us on the cross. Sinasabi dito ni Jesus Christ, hindi lang yon. It's not just my death. Even my life shall be a blessing unto salvation for the many. Even His life of service, yung paglilingkod niya, purchased the salvation of many from the bondage of our sin. Ang kanyang buhay ay maging kaligtasan para sa atin. It's not just His death. It's also His life. Kaya mapapansin nyo, yung mga tumatayo dito sa harapan, yung detalye ng kanilang sinasabi dito, sasabihin ng ating mga presider, salamat Panginoon sa inyong buhay at kamatayan. Sapagkat ang kanyang buhay ay naging kaligtasan para sa atin. Mga kapatid at kaibigan, dahil binigay ni Kristo po ang kanyang buhay bilang pantubos sa atin, paano ba dapat tayo ngayon mamuhay bilang mga tagasunod ni Kristo? Sabi po niya dito,
It is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant, and who wishes to be first among you shall be slave of all. Dahil mamamayan po tayo ng kaharian, yung kaharian ni Kristo, nararapat lang na ang attitude at pamumuhay na pinagkukunan natin ng mabuting halimbawa ay ang Panginoong Hesus mismo. Yun yung tama. Pero too often, kaya gumugulo po ang ating mga buhay, kaya bumabali-baligtad tayo, tapos nahihirapan tayo, kasi ginagaya po natin yung mga attitudes and ways na hindi swak sa kaharian. Too often, ang ginagawa po natin, imbis na matuto tayo kay Kristo, kung saan-saan tayo nag-aaral. It should not be. Sapagkat yung paraan ng mundo, yung daan na tinatahak ng mundo, hindi siya swak sa pamumuhay sa kaharian. Kaya nagkakagulo ang buhay natin, kaya nahihirapan tayo. Pero dahil nakakilala tayo kay Kristo at dahil sumusunod tayo kay Kristo, dapat siya yung pinagkukunan natin ng mabuting halimbawa. Sinasabi po, halimbawa na lang, ngayon sa panahon natin, ganito po ang sinasabi. Maririnig natin to. Love yourself first, di ba? Pagkatapos mahirapan sa isang trial ng buhay, ang sasabihin love yourself first. Anong sagot sa atin ng scriptures diyan? Tama ba yan o mali? Ang sagot diyan ng scriptures, no. You do not love yourself first. You love God first. Love Him with your life. Love Him with all your heart, your soul, your mind, your strength. You love Him with your all. It's all or nothing. And you love your neighbor as yourself. Hindi kino-command na i-love mo ang sarili mo. Because that love comes naturally to us. At the same time, yung love na yun para sa sarili is very selfish. Kaya mapapansin natin dito, hinuli yung self. Ang uunahin natin ay ang Diyos. Siya ang uunahin. Tapos, pangalawa, sarili pa? Hindi! Sabi ng Panginoong Hesus, how is the great commandment summed up? Sabi ng mga scholars nila nung panahong ito, you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At saka ano yung pangalawa? You love your neighbor as yourself. Uunahin mo ang iba. Hindi sarili mo. Sa aming devotion kagabi po, mula sa Book of Psalms, ganito po ang sinasabi sa Psalm 138, verse 6. For though the Lord is high, He regards the lowly, but the haughty He knows from afar. Mataas man at dakila ang Diyos, malapit po siya sa mga aba at kumikilala na kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan natin ng tagapagligtas. Pinapahayag niya ang yaman ng kanyang pag-ibig at kagandahang loob sa mga lumalapit sa kanya. Ngunit ang mga hambog, mapapansin natin doon sa verse, but the haughty He knows from afar. Ang mga hambog, ang mga pasikat sa kanyang harapan, ang mataas, ang mga nagmamarunong sa kanyang harapan, kumubli man sila, kilala niya sila sa malayo. Ibig sabihin, mananatili silang malayo sa Kanya. Kaya hindi tama na humuhugot tayo ng mga attitude at pamumuhay sa mundong ito. At ganun din siguro application sa ating mga pamilya. Hindi rin tama na kung ang objective natin ay ipakilala si Kristo sa ating mga anak, hindi rin tama na humuhugot tayo sa mundong ito at yun ang ipakakain natin sa ating mga anak. Kung nais natin ang ating mga anak na sumunod kay Kristo, dapat ang ipakain natin sa kanila ay yung pamamaraan ni Kristo. Kaya dito, kung paano binigay ni Kristo ang kanyang buhay, ganun din natin paglilingkuran ang isa't isa. Dahil nais nating makilala siya at pamunuan ng ating pamilya at iba pang ministry sa iglesia, kailangan nating tahakin ang daan na kanyang tinahak. Dahil siya'y pinagtawanan, dahil siya'y minura, dahil siya'y dinuraan,
pinaghahagupit na parang isang kriminal para paglingkuran tayo, asahan natin na ganito rin ang ating tatahakin at titiisin bilang paglilingkod at pagsunod sa Kanya, bilang paglilingkod rin sa ating kapwa. Mararanasan natin ito. And so ngayon, I want you to note ito. Paano ngayon nasusukat ang pagkilala natin kay Kristo? Nasusukat ang pagkilala natin kay Kristo sa paglilingkod natin sa isa't isa. Uulitin ko po. Nasusukat ang pagkilala natin kay Kristo sa paglilingkod natin sa isa't isa. Nasusukat ang pagkilala natin kay Kristo sa paglilingkod natin sa isa't isa. Tanong, madali ngayon ba ang buhay Kristiyano? Merong ibang mga Kristiyano na nagsasabi, madali lang yan. Pupunta lang ako sa church, kahit late pa, okay lang, uupo ako, pagkatapos niya, hindi na ako makikipag-fellowship, balik na ako sa bahay ko. Hindi ganyan. Anyone in his right mind na nakakaintindi ng Christianity will tell you that the Christian life is an impossible life. Ang normal sa buhay Kristiyano ay magtiis. Dahil sa dami ng problema at dahil sa dami ng kanyang kailangan buhatin. Natural. Nakikifellowship ka, kailangan mo buhatin ang problema ng iyong mga kapatid. May kapatid ka sa pananampalataya eh. So kailangan maintindihan mo ang problema nila at kailangan tumulong ka. Dahil tinulungan ka ni Kristo. Binigyan ka ng kalakasan, binigyan ka ng kaligtasan, tapos ngayon, may nangangailangan kang kapatid, hindi mo pakikinggan? Hindi mo tutulungan? Anong klase kang kapatid? At magagawa lang ito, mga kapatid, kapag naintindihan natin kung saan nagmumula ang buhay natin. As again, itong buhay ni Kristo ay naging pagpapala para sa atin. Ang normal sa buhay Kristiyano ay suffering and even death for the sake of Christ. Narinig po natin siguro yung mga pastor na kinulong sa Canada nung time ng COVID. Meron akong libro niya, si James Coates. Kinulong siya, pagkatapos nang sumulat siya ng libro, kung ano nangyari sa kanya. Merong mga pastor sa China, yun hindi natin alam kung ano nangyari pagkatapos sila nakikin. Maraming mga churches around the world na ang nire-require ni Kristo sa kanila ay death. But it does not mean that it is not the norm. Yun ang norm. Because literally, Christ died for us. And when the Master requires you to give your life, there is no saying no. Kaya pinipreach ito ay para maging handa tayo. Probably, some of us hindi mararanasan yung naranasan ng iba sa ibang mundo. Probably some of us will. But the point is, ito yung normal sa buhay Kristiyano. Dahil si Kristo ay naghirap, pahihirapan din tayo ng mundo ito. Dadaan tayo, lalakad tayo, tatahak tayo kung saan siya tumahak. Pero sa mga panahon na nahihirapan po tayo, ito naman ang comfort sa atin. Our Father wants us to know that we should go to Christ. Look at Him, find grace in Him. At ganito po ang ating magiging tugon sa Kanya. Yung ganitong klaseng buhay. Tandaan po natin, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Dear Lord, we thank you for your word. We thank you that it corrects us. Of the things, Panginoon, we learn from our
culture, yung mga bagay na mali. Nevertheless, dear Lord, we're thankful. We rejoice, Panginoon, that we have heard these good tidings that bring great joy to us. For where will we see, Panginoon, among the rulers in this world, a king who would come down from his throne in heaven to come and serve his people? No king would do that. And yet in Christ, Panginoon, we see this beautiful thing. That in his life of service, it flowed as a blessing, became a ransom for many. It flowed for our salvation. And so we thank you, dear Lord, we praise you, that because of your life, we were given life. And now, dear Lord, we pray that you would strengthen us, that we would give our lives as well, Panginoon, for others, for our brothers and sisters in need. That just as you served us, may we serve one another as well. We know, Panginoon, that culture will tell us to love ourselves. But your word tells us to love God above all and with our all. And to love our neighbor as ourselves. And so we pray, dear Lord, that we would be obedient in this. That we would remember, Panginoon, that this is the attitude that you would want us to adopt. And this is the way that you would want us to live in response, Panginoon, to the revelation of your word. The revelation of the good news that it is Christ who came down to serve and gave his life as a ransom for me. So, dear Lord, we pray that you would grant us to continue in this until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Tuloy ng Panginoon. At ngayon po ay tayo dako po sa ating tithes and offering or our giving. Buksan po natin ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 9. Dito po sinasabi na encouragement to give generously. First one. We want you to know, brothers, about the grace of God that has given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they give according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord,
begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the sins. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so we should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this as not as a command, but to prove by the earnestness of others that their love is also genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumayo po tayo na. Tayo po yung mamit ng papuli sa ating Panginoon. Pumuli aming Diyos sa mga nasa langit. Purihin ka at sambahin ka. Pasalamatan ka, Panginoon, dahil sa inyong biyaya na siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan at katuwiran sa inyong harapan upang makatagod kami at makaharap sa inyong presentasyon. Dahilan also, ngayon din po, Panginoon, na bigay sa amin ang dahilan upang magsamba sa inyo sa araw na ito. Purihin ka, sampayin ka. Dalangin namin, Panginoon, turuan niyo kami, Panginoon, na magpakumbaba, Panginoon, at maging alipin ng iba. At ang aming pag-ibig sa inyo, Panginoon, ay mas lalong lumalim, Panginoon. Our love for you may be increased more than anything else. Sa inyo, Panginoon, alam po namin na ikaw ang aming nakakakilang reward, Panginoon. Ang makasama ka sa buhay na walang hanggan. Nagpupuri lamang sa inyo. At ang aming Diyos, manilikha. Siyang ligtas sa amin, Panginoon. Bigay ng buhay. Muli, Panginoon, dalangin namin na kayo ang siyang patuloy na mag-iyak sa amin, Panginoon. Habang, Panginoon, kami ay naglalakbay dito, Panginoon, sa mundong ito at naghihintay sa inyong maling pagbabalik. Dalangin namin, ihanda niyo po kami, Panginoon. At turuan niyo kami magalak sa mga pagsubok na dumating sa amin.
maggalak sa inyo, Panginoon, palagi. Tayo lang. Alam po namin na hindi madali, Panginoon. Well, alam po namin na kayo ang siyang mag-iingat sa amin hanggang sa inyong muling pagbabalik para makasama ka, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na sa araw nito, sa aming pagbibigay, hawaan, magamit namin ito bilang sa pangangailangan ng Iglesia, sa aming tulong sa aming mga kapatid na nangangailangan, kundi magamit namin ito, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita upang lahat ng iyong anak ay lumapit sa inyo, Panginoon. At purihin ka. Muli, Panginoon, dalangin namin na kayo siyang patuloy na bless sa amin, Panginoon. Alam po namin na alam niyo ang aming mga pangangailangan. Hindi itingin ito sa inyo, Panginoon, ngunit ninadalangin namin na kayo siyang patuloy na mag-bless sa amin. Hindi lang sa physical, Panginoon, na pangangailangan, hindi ang aming spiritual, muli, Panginoon, kami nagpupulit ng papasalamat sa inyo at labas sa aming kagalakan na purihin ka sa araw. Muli, ito pang aming dalangin sa matabi sa pangalan ni Jesus, aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Dito po tayo natin para po sa ating closing and benediction. Kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.